Lumamig ang hangin sa burol. Mas bumigat habang umalingaw-ngaw ang matinis na sigaw mula sa tuktok. Nasa mga kamay ni Tanggol ang misteryosong dokumento, mga pangalan ng tiwaling opisyal, lihim na alyansa, at madidilim na plano na kayang wasakin ang kanilang baryo. Pumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang hindi ito karaniwang sigaw, kundi hudyat ng paparating na panganib. Sa bahay ni Mang Rigor, nanginginig si Aling Tess, mahigpit na yakap ang mga lumang litrato ng pamilya, hinahaplos ang bawat gilid na puno ng lungkot. Hindi ko sila malilimutan, hindi sa ganitong paraan, bulong niya. Kahit ang pinakamahinang tunog sa labas ay tila banta. Isang anino ang lumitaw sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Ramon, ngunit kakaiba ang kanyang anyo, para bang hindi na siya ang lalaking dati niyang nakilala. Si Ramon mismo ay naguguluhan. Galit at kawalan ang bumibigat sa kanyang balikat. Isang lihim na matagal nang nakabaon ang pilit na bumabalik. Alam niyang kapag nabunyag ito, guguho ang lahat. Ngunit nagliliyab ang kanyang mga mata sa paninindigan. Kailangan kong protektahan sila, kahit anong kapalit, bulong niya habang papalapit sa bahay. Muling umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa tuktok. Mas malakas, mas matalim. Bumigat ang hangin, at mula sa dilim ay lumitaw ang mga anino. Isang puwersang hindi kilala, papalapit. Mas mahigpit na hinawakan ni Tanggol ang dokumento, halong takot at galit ang kumislap sa kanyang mga mata. Ito ang simula, bulong niya. Ang sigaw na iyon ang nagmarka ng bagong kabanata, isang digmaan kung saan magbabanggaan ang katotohanan at kasinungalingan at ang mga pagtataksil ay hindi na maitatago. Tumakbo siya patungo sa pinagmula ng sigaw at natagpuan si Gina. Nakagapos, sugatan, umiiyak. Tulungan mo ako? Pagsusumamo niya. Puno ng takot ngunit kumikislap ng kakaibang tapang. Nabigla si Tanggol. Hindi niya inakalang ang inosenteng batang ito ay konektado sa isang lihim na alyansa na nagbabanta sa kanilang baryo. Habang sinusubukan niyang palayain si Gina, yumanig ang lupa. Hindi ito karaniwang presensya, bulong niya. Mula sa anino, lumitaw si Alberto, dating kaalyado, ngayoy kaaway. May mapang-asar na ngiti at hawak na patalim, mariin niyang wika. Akala mo ligtas ka? Lahat ng lihim ay mabubunyag at walang makakatakas sa nakaraan. Hiha. Sumugod siya kay Tanggol at nagsimula ang mabagsik na laban. Bawat suntok ay puno ng pagtataksil, nabali ang mga sanga sa kanilang banggaan, at kumulog ang langit na para bang ang mga ulap mismo ay saksi. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Aling Tess, nanlaki ang mga mata sa tanawin. Sina Tanggol, Gina, at Alberto nakapaloob sa nakamamatay na Tatsulok. Naunawaan niyang hindi lamang ito laban ng lakas, kundi simula ng pagbubunyag ng katotohanan. Nabitawan ni Tanggol ang dokumento, kumislap ang takot at pagkagulat sa kanyang mukha. Hindi. Kay Ramon lahat ito. Sigaw niya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Ramon sa pintuan, pilit na nauunawaan ang sitwasyon. Ngunit mas malaking revelasyon ang sumunod. Ang lalaking nagbigay ng dokumento kay Tanggol ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Ricardo. Matagal nang pinaniniwala ang patay. Lumapit si Ricardo. Mabigat ang tinig. Hindi mo matatakasan ang nakaraan, kapatid. Sa loob ng dokumento nakatala ang pinakamadilim na ugnayan ng pamilya, drug trafficking at smuggling alliances. Ang pagbubunyag nito ay kayang baguhin ang kapalaran ni Ramon, Tanggol at ng buong baryo. Kumalat ang takot, galit, at hindi paniniwala, bawat isa'y kinakaharap ang sariling sugat. Sa kaguluhan, sinamantala ni Gina ang pagkakataon upang hilahin si Tanggol palayo sa panganib. Ngunit muling sumalakay si Alberto, naglalagablab ang kanyang mga mata sa paghihiganti. Biglang nagliyab ang isang puno, isang hindi inaasahang pagsabog. Kumalat ang apoy, tinakpa ng daan, at binalot ng usok ang paligid. Mariin ang tinig ni Tanggol kay Gina.
Hindi mo siya dapat patayin. May ibang paraan. Ngunit bulag sa galit si Alberto, patuloy sa walang habas na pag-atake. Bawat hampas ay sagisag ng pagtataksil. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Mula sa apoy, lumitaw ang isang misteryosong babae. Nakabalabal ng itim, nakamaskara, tahimik, ngunit matatag. Tinulungan niya si Tanggol, pinigil ang pag-atake ni Alberto. Sa gitna ng apoy at usok, isang bagong puwersa ang tumindig sa kanilang tabi. Isang hindi kilalang kakampi na maaaring magbago ng takbo ng laban. Habang mahigpit na hawak ni Tanggol ang mabigat na susi sa kanyang kamay, nakatayo malapit sa lumang bahay ni Mang Rigor. Lalo pang dumilim ang gabi. Ang maputlang liwanag ng buwan ay tumalim at ang mga patak ng ulan ay tumunog sa bubong na parang babala ng digmaan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa bawat segundo. Hindi kita iiwan, bulong niya sa sarili. Ang unos ay ngayon pa lamang nagsisimula. Sa loob ng bahay, nakagapos pa rin si Aling Tess, puno ng takot ngunit nagliliyab ang kanyang mga mata sa kakaibang apoy. Lumapit si Tanggol, pilit na tinatago ang galit at pangamba. Biglang umaling-aungaw ang mabibigat na yabag sa silid. Ang mga tauhan ni Mang Rigor, bata at matanda, nakapuwesto sa bawat sulok, kumikislap ang kanilang mga armas. Huli na kayo! Sigaw ng isa at kumalat ang tensyon na parang apoy. Bawat pinto ay bantay, bawat bintana ay binabantayan. Sumubsob si Tanggol sa sahig, dinampot ang lumang kahon upang gawing panangga. Ang tanging lakas niya ay ang matinding hangaring mailigtas ang kanyang ina. Umaling-aungaw sa kanyang tainga ang sigaw ni Aling Tess. Nasaan ang ipinangako mo? Nagtagpo ang kanilang mga mata at alam nilang wala ng oras para mag-aksaya. Bawat hakbang ay puno ng panganib. Umuungol ang sahig na kahoy sa ilalim ng kanilang mga paa, tila hudyat ng trahedya. Ang mga kapitbahay na minsang handang tumulong ay umatras, natakot sa puot ni Mang Rigor. Para bang ang mismong kapalaran ay sinusubok ang kanilang paninindigan. Sa biglang pagsiklab ng tapang, nakalaya si Aling Tess mula sa kanyang pagkakagapos at tumakbo. Ngunit, hinarangan siya ni Mang Rigor. Ang mukha'y baluktot sa galit at palililid lang. Pilit siyang kinaladkad pabalik sa loob, nagdulot ng sagupaan ng sigaw at mapapait na salita na dumurog sa puso ng lahat. Dumating ang hindi inaasahang baliktad. Isa sa mga tauhan ni Rigor ay biglang tumalikod, ibinunyag ang kanyang lihim na layunin. Hindi mo siya makukuha, sigaw niya at isang liwanag ang pumuno sa silid. Lalong sumidhi ang tensyon. Alam ni Tanggol na dumating na ang sandali. Ipinasiya niyang gamitin ang lahat ng lakas, pisikal, taktikal, at emosyonal upang mailigtas ang kanyang ina. Sa gitna ng kaguluhan, natuklasan niya ang isang lihim na daan, isang lumang hagdanan sa likod ng bahay. Matagal nang nakabaon, ngunit ngayoy nagiging tanging pag-asa. Biglang gumuho ang sahig. Sumiklab ang kaguluhan habang sumugod ang mga tauhan ni Rigor. Sa kusina, nagliyab ang apoy. Hindi malinaw kung aksidente o sabotahe. Kumalat ang usok, binalot ang hangin, bawat hakbang ay naging panganib. Hindi inalintana ni Tanggol ang takot. Iingatan kita, inay! Sigaw niya, sabay hila kay Aling Tess sa gitna ng apoy at usok. Ngunit lumitaw ang isa pang katotohanan. Ang pinakamalapit na kaalyado ni Rigor, si Pusamon, ay matagal nang may lihim na pakana. Ang kanyang nakaraan ay konektado sa pamilya ni Tanggol, nagbukas ng bagong pintuan ng panganib at pagtataksil. Sa kanilang pakikipaglaban, natuklasan nila ang iba pang mga bihag, mga kapitbahay at kaibigan na ikinulong ni Rigor. Lalong lumalim ang takot, ngunit nagliyab ang bagong laban para sa kalayaan. Bawat hakbang sa dilim, bawat sigaw sa hangin, bawat banggaan ay puno ng adrenaline at pagkagulat.
Hindi na ito simpleng labanan ng armas. Ito'y digmaan ng tiwala, tapang, at mga lihim na matagal nang nakabaon. Lumalim ang gabi, bawat karakter ay hinarap ang kani-kanilang pinakamadilim na takot, nakatagong lihim at hindi inaasahang pagtataksil. Bumuhos ang emosyon sa bawat sigaw, bawat panganib, bawat luha. Ang kwento'y patuloy na umikot sa aksyon, misteryo, at matinding damdamin, isang teleserye na tumitindi sa bawat sandali. Hayop ka! Sigaw ni Aling Tess, nanginginig sa takot at galit. Tugo ka pa! Mas masahol ka pa sa hayop! Nakatayo si Mang Rigor na parang unos, nilamon ng puot at paghihiganti ang kanyang mukha. Dumugo ang kamay ni Aling Tess, ang kanyang mga matay halo ng takot at puot. Sa sandaling iyon, sumugod sina Tanggol at Pusamon upang iligtas siya, at ang bahay ay naging larangan ng digmaan. Umuuga ang mga dingding sa bawat sigaw, tumindi ang tensyon sa bawat hakbang. Dumating ang pamilya ni Tanggol, armado ng lumang sandata at kalasag. Ang luha at paninindigan ni Pusamon ang nagtulak sa kanila pasulong. Umatungal si Rigor. Hindi niyo ako mapipigilan. Ngunit sa gitna ng sagupaan, unti-unting nagiging takot ang kanyang galit. Tinamantala ni Tanggol at Pusamon ang pagkakataon upang mailabas si Aling Tess. Sa labas, nakapalibot na ang mga pulis. Malinaw ang pagpipilian, lumaban o sumuko. Ngunit lumitaw ang isa pang lihim. Ang puot ni Rigor ay hindi karaniwang galit, kundi marka ng isang sinaunang sumpa na nananalaytay sa kanilang dugo. Isang sumpang matagal nang nakabaon, ngayoy muling gumising at kumukontrol sa kanyang pagkilos. Dinala si Aling Tess sa isang lihim na silid sa likod ng bahay ni Tanggol. Doon, natagpuan ni Pusamon ang isang lumang kahon na puno ng mga sulat at litrato. Sa isang larawan, nakatayo ang batang si Mang Rigor sa tabi ng isang misteryosong lalaki na may kakaibang marka sa noo. Nabigla si Tanggol. Sino ang lalaking ito? Nanginginig ang tinig ni Pusamon. Siya ang aking ama. Ang isinumpang tao, mula sa kanyang dugo nagmula ang kapangyarihang ito. Nabigat ang revelasyon. Hindi na lamang laban kay Rigor ang kanilang digmaan, kundi laban sa pamana ng kadiliman na nagbibigkis sa kanilang lahat. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.